Uwian na naman. Sana walang traffic dito sa dadaanan natin. Medyo madilim na. Hirap lang pagka uwian na. Talagang what the F ka sa traffic. Pero okay lang naman yan. Basta chill lang sa drive natin. Ayan guys, pa-follow naman and subscribe sa ating YouTube channel at Facebook. Dito tayo sa kahabaan ng Osmeña. Pabalik tayo ng Taguig. Layo ang tapo ng ating ilaw. Pagka adventure bike tagal yung gamit mo, malayo yung tapo ng ano niya, mini driving light na kinabit natin. Ayun, medyo maluwang-luwang yung kalsada guys, tingnan nyo. Dito na tayo sa may Along Magallanes. Sana walang traffic dun sa unahan. Ang ganda naman nung tawag nito, ang ganda nung riding position natin dito, kaya kahit ma-traffic okay lang. Mahirap lang dito pagka pagka singit-singit kasi medyo malapad yung motor natin kaya pag may pagkakataon na maluwang, sige lang, medyo pabilis-bilis din tayo ng konti. Ito guys, medyo maluwang ng konti yung kahabaan nitong Magallanes na ito. Ito yung papasok sa Islex going to Alabang, pero dito lang tayo sa Nichols, hindi na tayo mag-Islex. Ang ganda na ng daan dito pagka ganito kasi medyo maliwanag, tapos samahan mo din ng ilaw mo kasi yung ilaw nitong motor ko, pag ito lang ang ginamit mo, medyo madilim kaya kailangan mo ng extra light talaga. Ayun na nga, medyo nag-start na yata traffic dito. Ito na nga, packet na tayo dito sa papuntang Nichols na to kasi nag-traffic na malapit na tayo dito sa Nichols. Yung packet dito sa going to Fort Bonifacio. Dito na nagkakaroon ng build up yung traffic, tapos may butas-butas pa tong kalsada dito kaya kunting ingat lang pagka dadaan kayo dito kasi nakakalito yan papuntang expressway tsaka packet dito. Marami dumidiretso dyan sa expressway na yan wala kasing masyadong sign na malinaw. Ngayon dito na tayo sa ibabaw ng Nichols. Packet na tayo ng Fort Bonifacio dito sa ito yung tapat ng gate 3 na intersection. Yun, mayroong di pa tinatanggal dito yung Christmas nila dito. Thank you Christmas dito sa Taguig. Ayun, itong packet na to, maswerte tayo ng konti ngayon kasi hindi ganun ka-traffic. Siguro pag mga rush hour na umuwi, mga 4 or 5, tapos natsambahan yung packet dito, talagang sobra traffic. Pero kahit ma-traffic dito, moving naman. Nakakapagpa-traffic dito sa guys, sa may yung intersection ng Army Navy, yung mga recruitment camp nila dito. Tingnan nyo, ito yung daanan dito. Ito na lang yung daanan ng mga motor kasi siksikan na rin talaga dun sa bandang gitna so gawa-gawa na lang ng paraan dito. Usad-usad na lang. Pero pag nakalusot ka dito, nakalagpas ka dito sa intersection ng mga kampo ng sundalo sa may Fort Bonifacio, medyo okay na. Ito yung paakyat din papuntang BGC, daanan dito doon. Kaya lang tayo since dito lang tayo sa may C5, pagdating natin dito sa may Bayana Road, kakanan na tayo kasi pag doon tayo dadaan sa kabila medyo malayo-layo.
Okay naman tong ano guys, alam niyo yung CBX kung gusto niyo bumili, napakaganda din niya. Medyo mahirap lang pagdating sa singitan kasi lalo na pagka medyo kinapos ka ng height, hindi ka nagtiki-tiki ng maliit ka. Mahirap kasi pag naghuminto ka yung paa mo, baka mapaapa ka dun sa medyo malalim-lim ng konti. Sigurado ka talaga, shoot ka talaga, simplang ka. So far naman sa height natin na 5'9", inihap, flat pa yung paa ko dito sa semento eh. Pero pagka medyo magaan-gaan ka, hindi mo kayang bigyan ng bigat yung shock, hindi masyado sa bumaba, medyo nakatipto ka pa rin. Pero okay to kasi hindi ka pagod sa pag-drive kahit nga 5 hours kang tumatakbo, walang hintuan, okay siya. Tapos ang ganda ng ang ganda pa ng suspension. So ayan guys, malapit na tayong lumiko dito sa Bayani Road. Ito yung part na to, dito nagkakaroon ng parang congested yung area na to lagi kasi yung mga didiretso nakapwesto dito sa kakananan eh, mga mababait na mga rider talaga. And ito na guys yung Bayani Road. Ito na yung papunta doon sa C5. Dito rin na madalas din yung traffic kasi mga tumatawid-tawid na sasakyan galing dito sa mga kampo. Kaya give and take lang dapat kasi pagka hindi nagkabigayan, ayun, doon nagsisimula yung away, yung banggaan, road rage, sabi nga kung tawagin. Pero mahirap dito kasi mga dibaril dito ang tao. Mahirap dito makipag-away. Kung mga di nakakaalam pag napadaan dito, ang lugar na to, lugar ng mga sundalo. Marami dito mga sibilyan, marami dito mga sundalo, nakasibilyan, mga pulis. Pero bait naman sila, wag lang tatarantaduhin kahit sino naman eh. Iwas away lang at chill lang, dapat malamig din lagi ang ulo natin pagdating sa kalsada para iwas away, iwas gulo, tuloy-tuloy yung biyahe natin, makarating tayo sa bahay natin. Yun naman yung pinaka-importante rin pag pinairal natin yung init ng ulo, tapos away, gulo. After 1 hour, ma-realize mo na dapat hindi pala, dapat mali. Pero sabi nga, the damage is done. Huli na, ma-realize mo kung mali kung nakasakit ka na o nasaktan ka na, nakadisgrasya ka na. After 1 hour, ma-realize mo na mali pala. So bago man mangyari yung bagay na yan, realize na natin, kontrolin na natin para if ever man na dumating yung time na magkaroon ng alitan, at least ikaw cool down ka lang. Bahala sila, basta ikaw yung pag-iwas is hindi yan karuwagan. Isa yan sa pagiging matapang na rider, pagiging defensive rider para iwas gulo. Dito na tayo sa may Bayani Road. Ito yung mga libingan ng mga babait guys, libingan ng mga bayani, yung mga sundalo, mga nasa posisyon sa gobyerno na namatay dahil sa trabaho. Ayun, dito sila nalilibing. May iba mga sikat na artista na andito rin. Kaya pagka gusto mong malibing din dito, magpakabayani ka rin para dito ka mapunta. Pero ayun guys, wag naman sana sabi nga na pagka mabait daw kinukuha agad ni Lord eh. Kaya gumawa ka muna ng parang sabi nga nila mag-Ginoo, medyo tarantado para matagal-tagal yung buhay natin. Ayun guys, joke lang guys kasi ang hirap pagka ganito, pauwi ka tapos wala kang kasama, atukin ka talaga sa biyahe. Kaya kailangan mo din salita, kailangan mo din kausapin yung sarili mo na parang may kausap ka kahit wala naman. Nakakatulong yun guys para hindi ka antukin, lalo na pagkadating dito sa part na to.
medyo matraffic na, siksika na. Yung part na to na bike lane, minsan na-occupied na to ng mga motorista. Tulad ngayon, dito tayo dumadaan. Kasi pagka malapit na rin naman to dun sa crossing sa may tunnel. Kaya pwede nang dumaan dito. Pero pag dun sa kahabaan pa sa ibang lugar, bawal pa rin. Pero pagka may mga bike, syempre priority yung bike. Kailangan natin na give way sa mga siklista natin. Daanan nila yan eh. Pero pagdating dito sa part na to, imbudo na siya. Ayun yung parang kanya-kanyang diskarte na rin kung paano ka makakalusot kasi sobrang traffic dito. Ito na yung papuntang may daanan dito, papuntang BGC, papuntang C6, papuntang SLEX. Kaya medyo congested. Dito sila nag-iipon-ipon sa lugar na to. Kaya dapat watch out din kasi maraming mga dito, maraming mga matutulil na sasakyan na pag nakahinto ka, paliko kang kaliwa, sila pa diretso, minsan masasagi ka pa eh. Kaya kailangan konting ingat, lalo na pag nag-drive tayo. Syempre dapat umuwi tayo sa pamilya natin, sa bahay natin na buo. Pagka tayo na disgrasya, nako po, ang puhunan natin is katawan natin. Kaya ingatan natin. Okay lang yung motor, okay lang yung kasi napapalitan yan, pero yung katawan natin. Dito na tayo sa may service road ng C5. Ito yung papunta na dun sa Jigo Silang. Yung kabilang side is ayun yung C5 highway. Ito, may sana napupuno ng sakyan total sa C5. Sobrang traffic, lalo na sa truck lane. Tapos kumakain yung mga truck dito ng linya ng mga sasakyan sa gilid. Doon nagkakaroon ng traffic talaga. Kaya ingat-ingat. Ngayon papasok na tayo guys dito sa amin. Ito na yung lugar ng sa amin. So makikita nyo yung mga tricycle na. Diretsuhin na natin to. Ito yung parang araw-araw natin na uwian ngayong oras. Pero pagka umuwi tayo ng pagsipag tayo, nag-overtime tayo, minsan alas 10, alas 11, napakaluwang naman ang lugar na to. Kasi ang way na to, parang itong mabuhay lane dito sa area na to. Kaya dami, tricycle, jeep, motor, ipon-ipon na. Tapos pag may nasiraan pa, ayun, tapos mga e-bike, ang dami ditong dumadaan sa lugar na to. Kaya ito, kiniklearing to ng mga traffic enforcer dito sa lugar na to. Kaya lang mayroong mga mabait pa talaga. Minsan kaliwat ka naman, nag-double park pa, yun nagkukos ng mga traffic. Pero so far naman makakalusot ka naman. Kaya lang talaga konting magbaon ka lang na pasensya. Kasi alam mo naman yung mga tricycle, minsan liko muna bago signal. Minsan na signal pa nga pa, tapos nakaliko na saka magsisignal. Yung mahirap pagdating sa dapat sana mga at least mga 50 to 30 meters nagsisignal na eh. Wala, pagliko saka palang magsisignal eh. Kaya doon nag-uumpisa yung yung aksidente. Pagliko bigla yung kasalubong, tapos yung nasa likod. Lapit na rin naman tayo guys dito sa location natin. Naugutom na nga kasi walang merienda. Medyo diet tayo ngayon kasi pagka nagkakaedad na, tumataas ang sugar, bumababa. Kaya diet. Ulit ng tricycle na to. Doon pala siya liliko. Ito rin, my goodness, dapat malayo pala, nagsisignal na eh. Paliko na saka lang magsisignal. Ay Diyos ko po, Diyos ko Lord. Pasensya na kayo guys sa ating mga sinasabi. Pero nakakainis kasi yung mga ganyan eh. Dapat malayo pala, nakasignal na eh.
liliko muna bago sisignal eh. Ayan, dito na rin tayo malapit. Aha, sana wala nakapark sa aking parking. Dito na tayo. Ayan guys, dito na tayo sa sa atin. Magpa-park lang din naman ako. So, thanks for watching guys. Kung nanonood pa rin kayo hanggang sa mga oras na to, pa-follow naman po sa aking Facebook page at sa YouTube channel. Pa-subscribe na din, Jomos Motorista, and hit na rin guys ang notification bell para pagka sinipag-sipag tayo, at least kahit pa paano manonotify kayo. Ayun guys, thank you for watching guys.